Alam nyo, sa mundo ng politika, minsan yung mga pinakakakaibang moments, yun pala yung may pinakamalalim na kwento. Ngayon, yan mismo ang bubusiin natin. Isang tagpo na sa unang tingin parang simple lang, pero kapag hinimay mo, grabe, puno pala ng kontradiksyon. So saan ba nagsisimula ang kwento natin? Isipin nyo to, isang entablado, isang maingay na political rally sa Singapore. Alam nyo na yung eksena, maraming tao, malakas yung tugtugan, yung energy, sobrang taas. At sino ang nasa entablado? Ang bida sa kwentong to, ang maimpluwensyang politiko na si Sara Duterte. Pero dito na nagiging interesting, yung pinili niyang kanta. Kasi yung awit na yun, kung susuriin nating mabuti, tila isang pag-amin ng kasalanan, isang kanta ng pagsisisi. Ang tanong, bakit niya kakanta yun sa ganong klaseng event? Diyan natin sisimulan ang paghimay. Okay, simulan natin sa unang bahagi, ang tinatawag ng source na pampulitikang karaoke. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mismong performance ni Sara Duterte kung saan kinanta niya yung classic hit ng Bon Jovi na Bed of Roses sa harap ng lahat ng supporters niya. So para talagang maintindihan natin kung nasaan yung kontradiksyon, kailangan nating i-breakdown yung kanta mismo. Dito sa ikalawang bahagi, titingnan natin yung Bed of Roses, hindi lang bilang isang kanta, kundi bilang isang napakahalagang ebidensya sa pagsusuring ito. At ito yung pinakapuso ng kanta ayon sa analysis. Gusto kitang ihiga sa kama ng mga rosas. Ngayong gabi, ako'y matutulog sa kama ng mga pako. Pakinggan niyo yung contrast, di ba? Sobrang linaw ng imahe. Handa kang mag-alay ng ginhawa sa iba, kahit ang kapalit ay yung sarili mong pagdurusa. Kaya malinaw na malinaw, hindi ito basta isang love song lang. Sinasabi ng source na yung mga tema nito mabigat, pagkakasala, pagsisisi, pag-amin sa maling pamumuhay, at yung pakiusap para sa kapatawaran. Sa madaling salita, hindi ito kanta ng celebration, isa itong kanta ng penitensya. At dito na lumalabas yung napakalaking disconnect. Sa tingin ng karamihan, isa tong rock anthem, di ba? Isang love song. Pero ayon sa pagsusuri ng lyrics, yung totoong diwa nito ay isang pag-amin sa pagkakamali. Isang kwento ng penitensya. Magkaibang-magkaiba. So ngayon, pagsamahin natin yung dalawang elemento. Yung malungkot at nagsising mensahe ng kanta, tapos yung masaya at maingay na entablado ng isang political rally. Dito na tayo sa ikatlong bahagi kung saan nagbabanggaan yung kanta at yung mismong esena. Ano ang argumento ng source? Ang nangyari raw ay isang perpektong halimbawa ng irony o kabalintunaan. Kumbaga, isang ganap na pagbaluktot sa orihinal na mensahe ng kanta dahil sa konteksto ng performance. Gaya na lang ng sinabi mismo sa analysis, bigla ang isang pribadong pakiusap para sa kapatawaran ay naging isang pampublikong pagpapakita ng kayabangan. Isipin niyo yon, yung isang awit ng pagsisisi, bigla naging awit ng pagpapakitang gilas. Grabe. So ang malaking tanong ngayon, kung magkasalungat pala yung mensahe at yung performance, bakit parang naging effective pa rin to sa audience? Well, may paliwanag dyan ng source na magdadala sa atin sa ikaapat na bahagi, ang laban ng damdamin at kahulugan. Ang konsepto ay tinatawag na affective contagion. Ano to? Isipin nyo, parang virus, pero emosyon ang nakakahawa. Mabilis kumalat sa isang grupo. Hindi na kailangan ng logic, ang importante ay yung nararamdaman ng lahat sa paligid mo. At para patunayan yan, sinipi pa ng source si PCO Yusek Claire Castro. Kapag mataas ang emosyon, mabaga ang katalinuhan. In other words, kapag yung pakiramdam na yung nagahari, yung critical thinking natin medyo humihina. Kaya pala. Ayon sa source, yung goal ng performance ay hindi para intindihin yung lyrics. Ang goal talaga ay lumikha ng iisang damdamin, isang shared feeling, isang sama-samang sigla. Sa ganitong sitwasyon, hindi na mahalaga yung kahulugan. Ang nangingibabaw ay yung kolektibong enerhiya. At itong lahat ay nagdadala sa atin sa mas malaking usapin ayon sa source. Paano nga ba ginagamit ang mga ganitong performance sa politika? Dito na tayo sa huling kabanata, ang politika ng pagtatanghal. At binuo ng source ang isang simpleng formula para ipaliwanag to. Ganito raw ang nangyayari. Nagsisimula sa isang pribadong damdamin tulad ng pagsisisi sa kanta. Pagkatapos, ginagawa itong isang pampublikong pagtatanghal. Ito naman ay lumilikha ng emotional contagion sa audience. At ano ang huling resulta? Kontrol sa politika. Pero alam nyo,
May isang napakagandang punto yung source dito. Kahit na baluktutin pa yung konteksto, yung orihinal na kahulugan ng kanta nandun pa rin, tahimik na lumalaban. Dahil yung mga salita, may sariling kapangyarihan yan na hindi basta-basta mabubura ng kahit anong performance. At dito nagtatapos ang pagsusuri sa isang napakatapang na paalala. Maaari kang sumayaw, kumanta at sumigaw, pero hindi mo malulunod ang iyong nagkakasalang konsensya magpakailanman. Isang patunay na kahit anong ingay ang gawin natin, laging nandyan ang katotohanan sa ilalim, nag-aabang. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa malaking teatro ng politika at kapangyarihan, sino nga ba talaga ang nagsusulat ng soundtrack na siyang pinapakinggan at sinasayawan nating lahat?